Hello guys, magandang hapon. So narito tayo sa atin pong mga ipinunlang talong. At ito na po sila ngayon. So itong talong na ito ay mahigit na po ito sa 2 linggo. Malapit na pong mag 3 weeks itong atin pong mga ipinunla dito na talong. So ayan mga kasi-farming, ang ginagawa po natin ngayon dito ay mag-aabono tayo ng atin pong mga talong po dito. So ayan, medyo mabibitawat kaya. So ayan, mga kasi-farming, ito lahat ang mga talong po natin dito ay nasa 6,500 po yung ating ipinunla po dito. So ito na siya, yan o. So ang dami mga kasi-farming. At ito po ang plan natin ay may tanim natin by October 10 or 12. So yan po yung plan ng atin pong schedule sa pagtanim po dito ng atin pong mga talong. So ngayon, para mabigyan po ng kunting taba, sustansya itong ating mga talong, itong planggana po yan. Mag-aabono po tayo ng 1620. So nagtimpla na po tayo. Isang lata ng sardinas, ilalagay po natin sa 2 balde na tubig, mga kasi-farming. So tinunaw natin yan at yan na nga, dinidilig na natin. So ang pagdilig dito mga kasi-farming, so pasensya lang po, hindi ko po maipakita sa inyo dahil nga po yung cellphone holder po natin o yung camera natin ay hindi natin mabitawan dahil wala tayong panghawak ngayon ng atin pong camera. So ito mga kasi-farming, ayan o. So marami-rami po ang atin pong itatanim, kaya abang-abangan yan mga kasi-farming, yung atin pong pagtanim ngayon pong October 10 to 12. So yan po yung plan, 10 or papunta ng 11, 12. So yan po, depende po sa panahon. Sana po ay maging okay. At ito nga, ito na siya. Yan, nagtunaw na tayo. Marami na po siyang ipa o itong uling. So ito po ay galing po dito sa pulan natin. Ito yung CRH. So ayan, malabo na siya. Pero ito po ay timplado na yan siya. So ibababad lang natin mga kasi-farming itong ating mga punla. Itong tray ibaba natin, isawsaw natin dito. So iwasan lang po natin na mabasa po yung dahon. Ang iba naman nababasa din, pero mas okay na hindi siya mabasa dahil nga po sa ito ay abono, medyo 1620. Siyempre mayroong nitrogen, mayroon pong pataba. So kailangan po natin na medyo iwas sa dahon kasi baka masunog po o magdilaw yung dahon ng atin pong mga talong. Pero usually yung iba hindi naman. So ganun lang yung practice natin. Mas iniiwas natin, mas gusto natin yung ugat lang po ng talong ang makakapagsipsip ng atin pong mga pataba. So yun yung practice namin dito. At so ayan. So hanggang dito lang po muna mga kasi-farming, dahil hindi ko po sa inyo mapakita yung atin pong pag-abono ngayon dito. So pinakita ko lang yung atin pong mga punla at yung atin pong abono na itinimpla dito. So God bless mga kasi-farming.